Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang Hello. gabi mga tinapay. Magandang gabi. Mga bro. Hello, bro. Good evening, good Yes, evening. ito na naman tayo, bro. Yes. Kamusta? Yes, welcome po mga kapatid muli sa another episode ng Usapang Tinapay. Brother Jack. Oo, bro. Siyempre, nakasama ko naman yung mga pogi-pogi yung mga brother. Sinasabi ko sa inyo eh. Tinatawag ko yung pogi bro. Napapatingin ako. Baka nga nagbabaguhan nyo na. Hindi naman, siyempre. Nakaka-excite po. Kasi ito yung weekly na ginagawa natin, ano, yung, siyempre, nakakamiss yung ginagawa natin. Kasi tagal eh, weekly yung ginagawa natin, ano. So, ayun mga kapatid, so dako tayo sa ating pinaka-intro, ano natin, no? Yung ating sinasabi or tinatawag nating Jesus Moment. Jesus Moment. So, para sa'yo, unahin ko si Brother Fernan. So, bro, ano yung Jesus Moment mo itong nagdaang araw? Ako bro, ang Jesus moment ko nung nakapakinig ako ng isang talk sa isang event na pinuntahan natin. Isa dun sa mga sinabi niya na we have to endure in affliction. Endure. So, kaya ako relate doon, kaya parang si Lord mismo yung kumausap sa akin. Kasi, na-inspire ako na sa dami ng pinagdadaanan natin na mga Kristiyano, mga Katoliko, nung narinig ko yung mga ibang nag-share dun sa event na yon, tapos yung talk nung speaker na yon, kumbaga parang naisip ko yung mga problema ko, sobrang liit lang pala. Basic lang. Kumbaga parang sinabi sa akin, Lord, na, ikaw, palagi ka nag-aalala. Nakita mo ba yung ibang mga kapatid mo na sobrang grabe yung pinagdadaanan? Nakita mo ba yung speaker na iniharap ko sa inyo? Kung ano yung teaching na pinadaan ko sa kanya? Yes. Na kailangan tayo kahit nahihirapan, dire-diretso lang. Sabi nga, pwede raw magreklamo, pwedeng dumaing, pero wag titigil. Wag susuko. Yun yung Jesus mo. Nice, nice. Ikaw ba, Mark? Kumusta ang Jesus moment mo sa buhay mo? Ako yan may inatinan din na akong event na actually naatinan ko na siya dati. Tapos inatinan ko ulit. Kasi syempre may mga sharings nga doon, may mga teachings na iniisip ko, hindi alam ko na to eh. Parang kahit hindi na siguro ako makinig masyado. Pero alam nyo bro, nung napakinggan ko, kasi nagbago naman yung mga speaker, no? So iba rin yung atake nila. So, dami ko pa rin natutunan. Yes. Pero yung sharing parehas lang. Ngayon, same sharing, pero umiyak pa din ako. Ay, bro, nakita-kita ko eh. Damdam mo pa din. Naiyak ako na, sabi ko, grabe. Kasi kung iisipin mo yung mga pinagdadaanan nila, wala talaga kumbaga sa problema ko, parang yung problema ko kasi, mga normal na problema lang yun. Hindi gaya ng problema nilang talagang mas matitindi kasi may mga sakit, may namatayan. Pero ang galing kasi, despite sa mga pinagdadaanan nila, hindi sila nagpatalo, hindi sila sumuko. Patuloy nilang pinaglalaban yung kanilang pagmamahal sa Panginoon through service. Amen. At doon talaga ako humanga. Kaya ako parang ano pang pipigil sa akin? At bakit ako titigil? Kasi yung iba nga, grabe yung pinagdadaanan. Pero sinasabi nilang pag ako nagpahinga, baka lalo akong mamatay. Yes. Doon ako magsaserve ako. Kasi pag nagsaserve ako, mas lumalakas ako. Amen. Galing. Galing. Yes. Ikaw naman, Brother J, ano naman yung Jesus moment mo? Oo. Nagdaang linggo? Di ba, ina-announce natin, no, na bago matapos ang ating usapan, yung sa Christian Life Seminar. Yes. Oo. Nakakatuwa bro kasi sakto yung topic natin dun sa pinagdaanan ko sa Christian Life Seminar na yun bro. Kasi nakasave kami ng 11 couple souls. Oo, kasi ang dami kasi sobrang worried ako doon, sobrang pagod ng mga kasamahan natin sa pag-prepare, sobrang worry, ang daming atake ng kalaban natin. Ang daming atake sa amin ni Satan, nag-aaway kami mag-asawa, nagkakaroon kami ng problema kung saan bagay, nagkakaroon kami ng problema sa mga schedules namin, yung negosyo namin, patay. Kumbaga, tinigil namin para lang makapokus kami sa ganito. Pero
ang sarap sa pakiramdam na yung may nakikita kang naligtas mo na bali 22 souls bali yun kung 11 couples, 22 souls na bumalik sa liwanag ni Kristo. Amen. Tapos ang nakaka-touch pa nito bro, nakapag-share ako sa kanila ng kung ano yung meron sa ginagawa natin. Yes. So yun, sarap sa pakiramdam. Yun yung moment ko na talagang gumalaw sa akin si Kristo. Nice mga bro. Oo, ang ganda ng mga sharings natin. Nakita ko yung ginawa mo doon bro, hanga-hanga ako Ay, sa grabe, lalo na sa ay. first fest, no? Oo, ay, Grabe, in Jesus name yun. Lupit DJ. Galing. Mga kapatid, ang ipinagdiriwang po natin ngayon ay ang 4th Sunday of Easter or Good Shepherd Sunday, World Day of Prayer for Vocations. So ang ating pong unang pagbasa ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Okay, mga brothers, ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng Apostol. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong hintil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanilang apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pumumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na naman ang mga Hudyo nang makita nilang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lamang pupunta. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalatayang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsula ng mga Hudyo upang usugin sina Pablo at Bernabe at palayasin sa lupaing iyon. Kaya ipinagpagdandalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagpunta sa Inconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nice. So yun mga brother, no? So medyo malalim din ang unang pagbasa. No? Para sa iyo, Brother Fernan, so anong interpretation mo dito sa binasa ko? First reading. Ako bro, ang nag-strike sa akin dito, nung habang binabasa mo tong first reading, yung kung paano ni-reject nung mga Hudyo, yung salita ng Diyos na dala-dala ni Pablo tsaka ni Barnabas. Nakakatuwang isipin kasi sila yung unang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makatanggap ng salita ng Diyos. Yes. Yung dala ni Pablo at ni Barnabas at si Jesus Christ bilang siya mismo yung Word of God. Sila yung nag-reject kay Jesus, sila yung dahilan kung ba't ipinako si Kristo. Tapos ito ngayon, yung kanyang mga misyonaryo, nire-reject pa rin nila. Kumbaga, ang tao, yung tendency niya talaga na rejectin yung isang bagay kahit tama, kapag na-threaten na yung kanyang way of living, na-threaten na yung kanyang power, na-threaten na yung kanyang pride. Ganun katindi yung tao. Nakakalungkot lang kasi ito na yung second time na na ini-offer uli ni Yahweh sa kanilang mga Hudyo yung salita ng Diyos. Dati di ba si Jesus, tinakwil nila, tinanggihan nila. Tapos ngayon, yung mga apostol naman, ibinabalik muli sa kanila yung salita ng Diyos. Ayaw pa rin nung, actually, hindi naman lahat ng Hudyo, no? Kundi yung mga nasa matataas na katungkulan, kasi naiinggit sila. Yes. Dahil ang daming naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, sa mga message ni Kristo, pati yung mga patotoo ng mga apostol. Oo.
So feeling nila, yung kanilang authority, yung kanilang power, na hawak nila, natitreten niya. Kaya ang ginawa nila, nireject nila. Kahit alam nila sa sarili nila, na totoo yung sinasabi ni Pablo at ni Barnabas, dahil nga dun sa nangyari dun kay muling pagkabuhay ni Jesus. Well, kumbaga ang overwhelming message na nakita ko rito na matakot tayo sa pride natin. Maaaring hindi dito sa sitwasyon na to, hindi ka makarelate dahil hindi mo naman nire-reject si Jesus Christ. Pero sa ibang pagkakataon, di ba? Saan ka ba dinadala ng pride? Yun. Yun yung nakita kong message para sa akin. Thank you po. Nice. Nice. Galing. Pride. Well, sa iyo, Brother Mark, ano din yung interpretation mo dito sa first reading? Actually bro, nung binasa ko to, syempre nag-aral ako, research ko siya. Nakakaano yung mga Jews. Medyo disappointed ako sa kanila kasi andyan na kumbaga, ang dating kasi tinutulungan sila para maniwala yung tao kay Lord. Kasi sila talaga yung naniniwala kay Lord yung mga Jews di ba? Yung mga Hudyo. Pero ang nangyari dito nung nangaral na si Pablo at saka si Bernabe o si Barnabas nga, sa sobrang dami ng naniniwala na kasi. Dami nang nakikinig sa kanila. Sinabi pa nga rito sa araw ng pamamahinga. No? Doon pa sila nagsabi. Doon sila nag-preach, doon sila nagturo sa mga tao. May mga hentil, siyempre, andun yung mga Hudyo. Pero magtataka ka, yung mga Hudyo nga, medyo, sila? Reluctant. Oo, para silang, nagiging against sila kasi, ang dami nang naniniwala. Which is, para sa kanila, hindi na maganda yung nangyayari. Kasi, sila ang paniniwala kasi nila, kay Yahweh. Sa mga batas ni Moises. Yes. Na, ayun, yung mga batas na sinulat ni Moises. Yung Torah na tinatawag. Pero nung pagdating na sa teaching na ginawa ni Jesus, na tinuro sa mga disciples na to, hindi nila matanggap. Kasi hindi nila matanggap na bago. Na may nagbago na sa doon sa tinatawag nating salvation. Yes. Na hindi na gaya ng yung mga batas dati, unti-unting nagbabago, hindi nila yun matanggap. Yung mga tao, very open-minded sila yung mga hentil. Kumbaga, tanggap sila ng tanggap, nakikinig sila. Hindi naman talaga sila, naniniwala, pero unti-unti, naniniwala sila. Kumbaga, naging open yung puso nila sa mga salita ni Lord dahil dito kina Pablo at saka kay Bernabe. Na nakakatuwa kasi hindi ka mag-expect ng ganun sa kanila Kasi ang iniisip mo, itong mga Hudyo, madaling kausap to kasi naniniwala kay Lord to Itong mga hentil, siguro kailangan pa mag-effort maigi kasi iba yung belief nila. Yes. Pero ang nangyari, baligtad. No, yung mga hentil, sila pa talaga yung naniwala sa gantimpala, na yung gantimpalang yun ay bibigay ni Lord Jesus Christ ay yung habang buhay. Yung buhay na walang hanggan. Kaya nakakatuwa na sana ngayon, minsan kasi tayo takot tayo sa pagbabago. Pag minarinig tayong bago, ay, hindi, sanay na kami sa ganito. Bakit ko yan, ba't ko yan gagawin? Eto nga, dali-dali na ng buhay natin dito. Pero alam niyo yung mga pagbabagong yun, kaya siya binabago. Kasi mas maayos siya, mas organized siya, mas madali siyang gawin, mas mabilis siyang gawin, at mas improvement kasi ito No? Yung nangyari kay Jesus Christ, puro siya improvement. Puro siya, paano ba mas madaling maniwala kay Lord? Paano ba mas madaling magmahal? Paano ba tayo mas mapapalapit sa mga kapatid natin? Kung paano ba madaling mas iligtas yung mga tao? Kung paano ba paano ba maliligtas yung mga tao? At hindi nila yung matanggap kasi sila yung mga Jews dati. Ang thinking nila, hindi, dito lang tayo sa Torah. Kasi ito yung tama. Which is, nagbago na nga. No? Iba na. Yun. Kailangan naging bukas ang ating puso sa mga salita ni Lord
ni Jesus Christ at kailangan isang buhay natin. Yun. Gaya nung nangyari sa mga hitil na nagbago talaga yung buhay, nagbago yung paniniwala. Amen. Nice bro. Oo, tama nga naman sinabi ni Brother Mark na isa pagbabago. Kasi mahirap nga naman magbago. Tapos yung mga Hudyo kasi kumbaga may nasanay sila sa kultura nila. Oo, nasanay na sila. Ang hirap baguhin. So bakit nila papakinggan yun? Ito yung nakagawian ko. Ano? So, Tsaka kaya mas madali sa kanila yung bro kasi nung time na yun, yung belief system ng mga Jews, dependent sila, ang salvation nila nakadepende sa kanilang mga ginagawa. Yun, oo. So, ang buhay nila nakaakmana na kapag namuhay ako ng ganito, matuwid, maliligtas ako. Pero si Jesus Christ kasi, sa puso siya tumitingin eh. Ngayon, yung mga Hudyo, nagigilty sila. Kaya ayaw nilang tanggapin yung teaching na yun kasi nga, marumi yung puso nila, gumagawa sila ng good deeds, pero marumi yung puso nila. Nasasaktan sila dahil ang teaching ni Jesus, kasi alam niya yung laman ng puso mo. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, magbibigay ako ng limos sa mga magtatay. Papakain. Araw ng pamamahinga, magpapahinga ako, gagawin kong banal. So, ang tingin nila sa salvation, nakadepende sa kanilang good deeds. Pero kay Jesus Christ kasi, ang salvation is through grace. Na makakamit mo through faith na bukal sa puso mo, sa kanila hindi. Di ba? Kaya ayaw nilang tanggapin. Maano sila, kumbaga, bookish, no? Kung ano yung nakalagay lang doon sa sa utos, 10 utos doon kay Moises, yun lang talaga, hanggang doon lang. Hindi sila, ano yung pagmamahal nila? Gano'n. Ano yung, napakagaling, galing. Nice bro. Galing ng first reading natin. Amen. Yun, so tapos na tayo sa first reading, bro. Yes, No? bro. Grabe, ang dami nating na-realize dito, no? Pero dito tayo sa second reading, subukan naman nating basahin to. Kay Brother Fernan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono, ang kukuprop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun mga kapatid, no? After nating basahin tong ating second reading, Brother Mark, ano yung nakita mong message nitong pangalawang pagbasa? Okay, so ang ganda ng pangalawang pagbasa natin, no? Kasi dito in-assure ni Lord na siya ay tapat sa atin. Tapat siya sa mga nakikinig, sumusunod, at nagmamahal sa Kanya. Kasi sinabi dito, yung pangitain ni Juan, sabi niya, nakakita ro siya ng mga taong, ang daming tao na nakaputi na dalang palaspas. Yung mga dalang palaspas, ibig sabihin, nagpupuri kay Lord. Yung mga maraming tao, hindi niya mabilang, sabi niya nga. So, sino yung mga taong yun? Yun yung mga taong sumunod kay Jesus Christ. Yan yung mga taong inutusan ni Jesus Christ, sumunod, at nakagawa ng mga mabubuting bagay sa mundo. No? At syempre, sa mga taong kasama nila. Ngayon, bakit tapat yung Panginoon? Kasi, nung nakapilingan nila yung Panginoon,
hindi na sila nakaramdam ng lungkot, hindi na sila nagutom, hindi sila umiyak. Yes. Ibig sabihin, puro kasiyahan, kagalakan ang na-experience na nila. Ganun yung gagawin sa atin ni Lord. Yes. Basta sumunod tayo sa Kanya, basta tayong magiging tapat siya sa atin. Amen. Amen. Hindi niya tayo papabayaan. Maramdaman natin yung pagmamahal niya sa atin. At higit sa lahat, ibibigay niya ng buong buo yung mga pangangailangan natin. Oo. At marami pa siyang pwedeng ibigay sa atin. Hindi lang basta material, hindi lang financial, pero yung sayang never mong maramdaman sa kahit anong bagay, walang katumbas, kaya niyang ibigay sa atin. Amen. Tama. At yung mga yun, sino ba yung mga taong yun? Hindi sila basta mga tao lang. Sila yung mga taong ginawa yung lahat para kay Lord. Oo. Nag-serve kay Lord, nahirapan, may umaway, may tumuliksa, Oo. pero tuloy-tuloy pa rin yung pagmamahal sa Panginoon. Yes. Yung paniniwala sa Panginoon. Yung pagkakalat ng mabuting balita sa Panginoon. Ito, gaya ng ginagawa natin ngayon. Hindi madali yung ginagawa natin. Kasi possible, may mga tumuligsa. Hindi madaling mag-organize ng ganito. Kasi may mga kailangan tayong gamit. Siyempre. May mga kailangan tayong ayusing schedule. Oo. May mga kailangan tayong iwan. May mga kailangan tayong i-sacrifice. Yes. Kasi kailangan nating sundin si Lord. Kailangan nating ikalat yung mabuting balita niya. At kailangan malaman ng ibang tao na hindi lang siya tapat sa atin, kundi sa ating lahat. Amen. At yung pagiging tapat na yun, hindi lang yun nagtatapos doon. May reward yun. At yung reward na yun nga, ay yung buhay na walang hanggan. Kasama siya. Yun yung sa akin. Amen. Yes po. Nice. So, ikaw naman, Brother J, ano naman ngayon yung mensahe na nakita mo dito sa second reading natin? Oo. Ang ganda ng sinabi ni Brother Mark, no? Kasi dito na naman tayo sa basahin ng revelation, revelasyon, or pahayag kay Juan, no? Kasi pinapakita na naman dito, or sinasabi na naman dito sa second reading, yung kordero ng Diyos. Na alam naman natin na ang kordero ng Diyos ay si Jesucristo. Jesus Christ. Oo. So ngayon, yung sinabi nga ni Bro Mark na nakadamit, na puti, at may hawak daw ng mga palaspas, oo, mga tao yun, which is yung mga sumusunod kay Kristo. So ngayon, bakit daw sila nakaputi? So, sila yung mga taong sumusunod kay Kristo. O, sila yung mga misyonero ng Panginoon ni Kristo. So ngayon, dito, yung mga nakaputing iyon, dumanas sila ng kapighatian, nakaranas sila ng paghihirap. Kasi syempre yung pagmimisyon, yung pagsiserve mo sa tao, pagsiserve mo sa Diyos, mahirap. Maraming tutuligsa sa iyo. Maraming tutuligsa sa iyo na talagang mamatahin ka, babatuhin ka na kung ano-ano, pipiskarin ka. So ngayon, yung mga taong itong may hawak na palaspas at nakaputing damit, lilinisin sila sa dugo ni Kristo. So ibig sabihin, babahidan yun ng dugo ni Kristo. Yung dugo na yun yung magpapakinang sa mas maputi pa sa putik. Yes. Oo, so lilinisin ka. So lahat ng sakripisyo na ginawa mo sa lupa dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, lilinisin yan. Amen. At bibigyan ka ng magandang buhay sa langit. Amen. Doon ka makakaranas na kung sa lupa, nakaranas ka ng pighati, ng sakit, ng naranasan mo sa lupa, pero sa langit, dahil natapos ang mission mo, andun ang reward mo. Amen. Kasi nilinis ka ng Panginoon at na-accomplish mo ang mission mo dito sa lupa. Amen. May kilang sa akin bro, pero yun ang sa akin, dating tama sa akin. Kasi ang kordero ng Diyos, isang dasal, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. So ngayon, dahil kinaawaan tayo ng Panginoon sa ginawa natin sa lupa, ito na, bibigay ko na Brother Fernan ang iyong reward dito sa buhay na walang hanggan. Yun mga Nice. Tama bro. Kasi naniniwala tayo dun no? Tayong lahat excited tayo. Kasi dito sa lupa, ginagawa natin yung lahat, no? Marami tayong ginagawa.
Pero, may priority tayo. Alam natin yung priority natin. Yes. Which is mag-serve kay Lord. Oo. Na despite the busyness, alam nating, maraming kailangan gawin sa bahay, sa trabaho. Pero, alam natin kung ano yung unahin. Which is si Lord. Ano yung pinapagawa niya. Amen to that. Ano yung kailangan nating gawin para makapaglingkod sa Kanya at sa mga taong mahal niya. Galing mo, bro. Amen. Oo. Naniniwala tayo sa ganyan. Oo. Okay mga brothers, so dako na tayo sa pinakalaman ng mensahe ng ating Panginoon, yung gospel natin. So Brother Mark, sa iyo ang gospel. Okay, so babasahin na natin, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Nice. Okay, so, ayun. Siyempre, maganda pa rin yung ating mabuting balita. Tungkol sa mabuting pastol. No? Okay. Brother Fernan, yung reflection mo dito sa ating binasa na mabuting pastol? Ako bro, dun sa binasa natin, nung binanggit yung verse, yung phrase na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Ang nakita kong message dito, hindi lang para sa akin, siguro para sa lahat ng makakapakinig ng mabuting balita. Ini-encourage ka ni Jesus na mag-discern na kung sino yung pakikinggan mo sa buhay mo. So, sinabi ni Jesus, pag siya yung pinakinggan mo, hindi ka mapapahamak. So, may choice ka. Hindi pa rin inaalis sa iyo ng Panginoon na makapamili. Ang gusto niya, pakinggan mo siya, pero nasa iyo pa rin yun. Kumbaga, malinaw lang naman yung pagpipilian mo. Siya yung pakinggan mo, di ka mapapahamak. Huwag siya yung pakinggan mo, iba yung pakinggan mo, mapapahamak ka. Although, gipit yung choice, pero yung kasi yung katotohanan. Kasi yung ibang iniisip, paano mo nasabing free will yan? Pag hindi ka sumunod, mapapahamak ka. Di ba? Yun yung pinanlalaban ng mga ibang matatalino eh. Hindi raw totoo yung free will. Kasi kung totoo raw yun, kahit ano raw yung piliin mo, kung mahal ka raw talaga ng Diyos, maliligtas ka. Yun yung lagi nilang sinasabi. Pero dahil dito sa gospel natin, muli ipinaalala ni Jesus na yung makikinig sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Hindi ka naman kinontrol ni Lord eh. Di ba? Sinasabi niya lang sa'yo yung katotohanan na mangyayari. Kapag hindi ka nakinig sa Kanya, mapapahamak ka. Pero it is still up to you. Kung gusto mo siyang pakinggan. Yes. No? Kasi sa totoo lang naman, mabubuhay ka naman talaga ng marangya dito sa lupa eh. Kung tatalikuran mo siya. Kasi sigurado yung Diablo, i-bless ka ng lahat ng magaganda rito. Para makakalimutan. Pasisikatin ka, payayamanin ka, bibigyan ka ng kapangyarihan. Di ba yung tatlong hinahanap ng tao? Fame, wealth, power, tsaka fortune. Money, no? Kumbaga, ibibigay sa'yo natin Diablo yan eh. Pero pag nakanig ka kay Jesus, aalisin niya lahat sa'yo yung hindi mo kailangan. Kung minsan, actually, malimit, aalisin niya sa iyo yung kayamanan, yung karangyaan, at saka yung kapangyarihan. Kasi nga, kailangan siya yung sundin mo. Pero, kung minsan din naman, kahit nakikinig ka kay Jesus, actually, tingin ko dyan, 50-50. No? Meron siyang mga pinagpapala,
in riches kasi nakikinig sila sa Panginoon, meron din naman siyang inaalis niya yon kasi nakikinig siya sa Panginoon. Kumbaga, alam naman Lord yung perfect plan para sa iyo. Alam niya kung ano yung nababagay sa iyo. Ang sinasabi niya lang sa atin dito, galingan mong mamili. Yun. Galingan mong mamili. Yun yung sa akin. Amen. Tama po. Amen, tama yun. Tsaka yung yung possible, binibigyan ka ni Lord ng ganito kasi kailangan mo yan para paglingkuran siya. Oo. Or possible na tanggalin yan sa'yo kasi hindi mo naman talaga yan kailangan para mahalin ako. Yes. Yung sinabi nga ni Brother Fernan, Brother Mark, na yung kalaban, si Satanas, ibibigay sa iyo talaga yung kahit anong klaseng tukso na gusto mo. Yung money, fame, tsaka authority. So, depende sa iyo yan kung paano gagamitin. Pero kung ang tingin mo doon sa tatlong yon ay talagang pangit, at yung susundin mo yung will ni Satanas at hindi ni Lord, kung paano gagamitin yung tatlong yun. Depende pa rin. Hindi tama yun. Kung gagamitin mo siya para kay Lord, maganda yun. Kasi marami tayong kilalang ganyan eh. May tatlong na lahat, nasa kanya na, nasa kanila na. Sana all. Sana tayo meron din. Pero di ba, yung authority nila nung tatlong yun, sablay kung gagawin. Yes. Yung mga tatlong bagay na pinapakita ni Satan or ni Lord, yung discernment nila kung paano nila gagamitin yun. Amen. So, nice bro. Ganda na reflections mo. O ikaw naman, Brother J, ano naman yung iyong natutunan dito sa ating binasa ng gospel? Dito kitang-kita natin mga brothers na si Jesus talaga yung mabuting pastol. Pero meron ba talaga mabuting tupa? Di ba? Totoo na tayo yung tupa na sinasabi dito. Pero itong mga itong mga tupang ito na sinasabi ko, ito ba yung may mga bukas na puso? Kasi bro, for example, may alaga ka, Brother Mark, na 10 kambing. Meron din diyang 10 kambing na hindi makikinig sa'yo. Black sheep, pasaway, sutil, no? black goat. Pero, tingin mo, bakit hindi sumusunod yung isang kambing na yun? Yung sutil, pasaway, ando doon lang sa isang sulok, hindi nakikinig sa'yo. Kasi kung paano ka mag-alaga doon sa 10, kulang ka sa pag-aalaga doon sa isa. Ganun talaga yung mangyayari doon sa may kambing na yon kasi iba yung pagpapastol mo sa kanya. For example, kung pagpapastol mo naman sobra kang martir, sobrang yung kung magupit, hindi mo pinapakain, maiiba din yung tingin sa'yo ng pinapastol mo. Pero si Kristo, tamang-tama yung pagpapastol niya Mabuting pastol. Kaya nga mabuting pastol Kumbaga lahat ng pinapastol niya sumusunod sa kanya. Walang lumilihis, walang kumakanan, walang kumakaliwan. Lahat sumusunod sa kanya diretso. So dito, yung mga tupang ito is tayo na may pusong sumusunod kay Kristo. Kasi dito, kaya sinasabi dito ni Kristo na hindi sila mapapahamak o maaagaw sa akin ninuman. Kasi nga, alam niya na kilala ko yung mga pinapastol ko at kilala din nila ako. So, kasi pagkakilala ng mga tupa doon sa tagapagpastol na maayos to, mabuti to, talagang susundin ka. Pero kung ikaw ay magpastol, walang kwenta, sabihin natin ganun, pangit ang iyong pagpapastol o pamamahala sa mga yun, talagang hindi ka susundin yan. So, parang tayo, sa pamilya, so kung tama yung pagpapastol natin sa mga anak natin, so talagang susundin ka. Pero kung pagpapastol mo sa mga anak mo, lagi mong pinapalo, sinisigawan, hindi ka susundin yan. At yun pa yung mahahawa o gagawin nila kasi yun ang nakikita, narinig nila sa iyo. Gagayahin ka din. Kasi kung ganun ka din magsisigaw sa mga bata, sa ibang tao, nakikita nila, ganun din ang gagawin nila. Susundin din nila yun kung anong ginagawa mo. Kaya, ang galing lang ng Panginoon dito, So kaya may kilang yung verse natin, tatlo. Kasi sobrang sapul sa tatlong linya, tatlong verse na yon na pinapakita na kung mabuti kang pastol, dapat ikaw din mabuting tupa na susundin mo si Kristo na 100 lang. Yun lang sa akin mga kapatid. So dapat marunong talaga tayong sumunod sa mabuting pastol. Yes. At kung tayo man magiging pastol, dapat maging mabuting pastol tayo. Hindi basta pastol lang. Okay. Ikaw naman, Brother Mark, ano naman yung message na nakuha mo dito sa gospel natin? Okay, so yun nga, sa panahon kasi natin ngayon, napakaingay Social media, fake news,
dami nating ginagawa, hindi natin alam uunahin natin. Aksidente dito, aksidente doon. No? Tapos, magulo. Parang daming gulo lagi, no? Parang, ba't ganun? Parang lagi nating nababalitaan. May away dito, may suntukan doon, no? Pero ang pinaka-importante sa lahat, dapat alam natin kung ano ba yung salita ng Diyos. Ano yung tinig? Sa gitna ng ingay, ano yung tinig na dapat pinapakinggan natin? Ngayon, sinasabi doon yung tupa. Yes. Si Lord, yung mabuting pastol, at yung tupa naman na sinasabi niya, yun yung nakikinig sa kanya. Kasi, pwedeng tupa ka na hindi nakikinig. Yung sinasabi ni bro na black sheep. No? Ang dapat gawin natin, tayo ay maging mabuting tupa. So ano ba yung mabuting tupa? Iyon yung mga sumusunod kay Lord na pag narinig yung boses niya, kilala, alam. Kung ano yung sabihin, ano yung instruction nung pastol, yun ang ginagawa. No? At ang magandang assurance dito, pag ikaw ay tupa ng Panginoon, safe ka. Yes. Hindi ka papabayaan ng mabuting pastor. Kasi wala naman niyang ibang ipapagawa sa yung masama eh. Puro mabuti ang ipapagawa niya sa iyo. At yung mga mabubuting yun, mabuti ang may dudulot sa iyo. Hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo. At kahit saang grupo ka, kahit anong ginagawa mo, basta mabuting tupa ka at alam mo kung sino yung pinapakinggan mo, magiging maayos yung lahat. Yes. No? Kasi alam mo yung alam mo yung gagawin mo, may guidance ka kasi. Yes. Yun yung guidance. No? Na pag sinunod mo yun, ay hindi ako papabayaan ni Lord. Ay hindi ako maliligaw. Basta sundin ko to, sigurado ako sa dulo nito, kasama ko siya. Yes. Sigurado ako, matapos man yung buhay ko dito, ang ending nito, kasama ko siya. Amen. At yung susunod na buhay na yun, yun yung mas masarap. Oo. Yung buhay na walang hanggan, Amen. na kasama mo si Lord. Amen. Yung pastol mo, kasama mo. Amen. No? Masarap doon, no? Habang buhay, kasama kayo ni Lord. Oo. Isipin nyo, imagine ninyo. Napaka-glorious Napaka-glorious to, experience ano? na yan. Kasi tayo, ngayon nga, hindi naman natin siya nakikita physically. Kumbaga, alam lang natin na naandyan siya kasi na-experience natin yung pagmamahal niya eh. Yes. What more yung physically, Nakikita mo siya, nahahawak Andyan siya. nayayakap mo siya, Nakwentuhan mo siya. nakwentuhan mo siya, Kasama, no? makikinig ka sa kanya, nakakanta, sasayaw mo, no? Oo. Magpupuri. Ayun, sobrang, kung mamimili ka bilang isang tupa, maging mabuting tupa ka. Amen. Ng isang mabuting pastor na si Jesus Christ. Yes. Sabi. Nice. So yun, mga kapatid, ang gaganda ng mga mensaheng nakuha natin. Mga kapatid, for sure, alam ko, kayo, may mga nakuha kayong message, may mga na-discern kayo sa mga binasa natin. So ngayon, dako naman tayo dun sa kaugnayan nung tatlong binasa natin. Yes. Brother Mark, ano yung nakita mong connection nung tatlong binasa natin? Okay, so kitang-kita mo kasi kaya nga ang title natin ang mabuting pastor. Yeah. No? So si Lord sa gospel pinaliwanag na siya yung mabuting pastor. Kasi diniscuss naman dun eh. Siya yung pastol, nakilala nung kanyang mga tupa. Yes. No? At yung mga tupang yon, nakikinig sa kanya, kilala siya. Sa second reading naman, dito pinakita na yung katuparan ng pagiging mabuting pastor ni Lord. Paano nangyari? Kasi yung mga tupa niya, nung nakasama niya sa langit, may gantimpala. No? Sinasabi sa atin pag naging tupa ka, naging alaga ka ng Panginoon, may naghihintay sa yung magandang
magandang buhay na walang hanggan sa langit. At nangyari yun kasi si Lord ginamit sa first reading, ginamit niya si Pablo at saka si Bernabe para yung mabuting balita niya ay masabi niya sa mga tao, which is yun yung mga tupa. Kasi nakikinig kina Pablo at saka kay Barnabas, nag-transform, nagbago yung buhay, nakinig, tinanggap yung buhay na walang hanggan. Tinanggap yung mabuting balita. Ang galing kasi si Lord, dahil sobrang buti niya, hindi lang niya kinanya yung pagiging mabuti niya, gusto niya maging mabuti lahat. Hindi lang siya, kundi pati yung mga disciples niya. Kasi yung mga disciples niya, nangyari, naging ano rin sila pastol. Kaya nga siguro apostol yun. Apostol. Doon na yung naging apostol. Naging pastol sila ng mga tao. Na naging mabuting tupa. Na nakarinig ng salita para sila yung mapabuti. Yun yung sa akin, bro. Nice. Galing. Connect. Sa food. So naman, Brother J, Oo. ano naman yung connection na nakita mo nun sa tatlong readings na? Okay. Unahin ko sa gospel. So, tulad nga din na sabi ni Brother Mark na kitang-kita yung pagiging mabuting pastol ng Panginoon at yung pagiging mabuting tupa ng mga kanyang pinapastol. Kasi isang tinig lang ng tagapastol, alam na agad kung sino yung tumatawag at kung ano yung sinasabi. So, katulad na lang dito sa first reading na itong si Jesus, kumbaga pinadala niya dito yung mga mensahe kina Pablo at Bernabe. Di ba ang sabi nga din dito sinabi dito sa first reading ng mga gawa ng apostol na niligay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan. So ibig sabihin, pinadala sina Pablo at Barnabas na magbigay liwanag kung saan man sila magpunta. Amen. Di ba, no? So merong dalawang parteng grupo, Hudyo at Hintil, na itong mga taga-Hudyo, sila yung mga ayaw sumunod. Pero itong mga taga-Hintil, na hindi naman talaga sadya ng puntahan nila, nila Pablo at Bernabe, kasi ang sadya talaga nila, si Hudyo, ang nakinig nga lang, yung Hintil. So doon na lang sinabi mga salita ng Diyos. So doon, nagbigay ng liwanag yung mensahe na sinabi nila Pablo at Bernabe doon sa mga taga-Hintil. Kaya ang ginawa ng mga taga-Hintil, sinabi nila dito na nang marinig daw nila yung sinabi nila, sila daw ay nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, doon pa lang sa binaba o sinabi nila Pablo, Bernabe sa mga taga-Hintil, sumunod agad sila Kasi alam nila na mapupunta sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Kumpara dito sa mga taga-Hudyo, hindi naniwala kumbaga may sinusunod sila So, mas naniwala sila yung mga taga-Hintil sa sinabi nila. Sa second reading naman, dahil sa ginawang pagsisilbi ng mga tupa na isinugo ng Panginoon, siyempre dumaan sila sa hirap, kapigatian. Di ba? Nasabi din sa ikalawang pagbasa na hindi na sila luluha pa. Kasi lahat ng mga paghihirap na ginawa nila sa lupa, sa langit, hindi na nila mararanasan yan. Hindi na mangyayari sa kanila yun. Oo. Kaya ngayon, yung mga nakaputing yan, sila yung mga tupa na sumunod kay Kristo. May dalang palaspas. Ibig sabihin na may palaspas, syempre, to glorify, to praise our Lord Jesus Christ. Na, imagine mo papahida ng dugo ng kordero ng Diyos, yung mga puting damit na yun, para malinis sa kasalanan. Kumbaga, yung mga pighating dala ng mga tupa niya, tatanggalin niya. Diba ang sabi nga sa second reading, may sinabi dito na sa bandang dulo, na papahiran ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So hindi na sila makakaranas ng pagluha, paghihirap. Kasi natapos mo, accomplish mo ng mission mo. Dahil sumunod ka sa akin, pinakinggan mo ako, ginawa mo yung sinasabi ko, at isa kang naging mabuting tupa ko, at ako yung pastol. Ito na ang bibigay ko sa iyo, ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya yun ang connection ko, mga brothers. Nice. Oo, no? Galing. Buhay na walang hanggan. Oo. Sarap pakinggan, no?
Para sa'yo, Brother Fernan, ano yung connection mo sa tatlong binasa natin? Ako naman bro, ang nakita kong connection niya ay yung choices ng tao. So, kanina nabanggit mo nga, no? Dalawang klase ng tao dun sa Jews. sa first reading, Jews and Gentiles. Ang nakita ko naman, yung dalawang choice naman ng tao. Regardless na ikaw ay Hudyo or Hentil, ang malinaw dito, may pagpipilian ka at malaya kang mamili kung ano yung gusto mong piliin. Ang buhay na kasama ang Panginoon o ang buhay na wala ang Panginoon. Ang buhay na kasama ang Panginoon, langit. Ang buhay na hindi kasama ang Panginoon, nasa lupa ka pa lang, nasa impyerno ka na. Naalala ko yung kwento dito nung tungkol dun sa, kung tawagin Bummer Lamb. From time to time daw, ang mga inahing tupa, pag nanganak, meron silang mga nire-reject na offspring nila. As in, ayaw nilang pagdedehin. Talagang nilalayuan nila yung 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 you. Tama ba ako? Tupa. Basta yung maliit na tupa. Sa kanak. Ayaw nilang pagdedehin. Ano mangyayari dun sa tupa na yun? Siyempre, mamamatay yun. Diba? So, ang gagawin ngayon ng shepherd, ng pastol, siya yung mag-aalaga dun sa tupa na yun. Siya yung magpapadede, siya yung magpapakain, hanggang sa lumaki. Lumakas. Kaya niya nang gumalaw ng sarili niya. Kasi may yung full-grown na tupa na siya. Ngayon, pag tumawag yung pastol, pag sipol niyan, o gesture niyan, o gumalaw yan, ang unang-unang sumasagot sa tawag niya, yung mga tupa na siya yung nagpalaki. So, ba't ko sinasabi to? No? Ano ba yung kaugnayan nun sa choices? Diba? Para namang walang choice yung tupa na yun kasi nireject siya nung nanay niya. Pero sa totoo lang, sa una, no, maaaring helpless ka, wala ka pang masyadong alam. Pero nung inalagaan ka ni Lord, no, natuto ka, lumaki ka, nagkaroon ka ng kakayahan, binigyan ka niya ng independence, no? Pwede ka pa rin mamili kung makikinig ka sa kanya o hindi ka makikinig. Kasi yung mga tupa na yun, pwede namang hindi sila mag-answer sa call ng shepherd. Kasi malalaki na sila eh. Kaya na nilang kumain, hindi naman nila kailangan ng gatas. Kasi malalaki na sila. Pero ano yung pinili nila? Makinig pa rin, sumunod. Kasi doon nila naramdaman yung tunay na pagmamahal. Tunay na aruga. Kahit na tinalikuran sila ng nanay nila, which is itong mundo na to, no? Nireject ka ng mundo, inayawan ka na ng mundo kasi kakaiba ka. Dahil ang nagpalaki sa iyo si Jesus, o pinili mo na manatili sa pag-aalaga ng Panginoon, tinalikuran ka ng mundo, kusang loob ka ng susunod sa tawag niya kasi alam mo, nandoon yung kaginhawahan, nandoon yung pagmamahal, doon hindi ka mapapahamak. Nakakalungkot lang isipin na kuminsan ang tao lumaki sa pangaral ng Panginoon, lumaki sa buhay bilang Kristiyano, kung kailan siya naging malaking tupa na marami na siyang pwedeng gawin, tsaka pa ngayon siya tumatalikod sa Panginoon. Kung maalala niyo ng mga bata tayo, may mga katikisa sa school, mga nanay natin, tatay natin, lolo't lola natin, tinuturuan tayo magdasal. Pero nung malaki na tayo, tinalikuran natin lahat yun. Anong ginawa natin? Hindi, mag-enjoy muna ako. Kailangan gawin ko to. Kailangan maranasan ko to. Kailangan gawin ko yan. Ang dami mo biglang naiisipang gawin na hindi naman yun yung inaasahan sa'yo ni Lord. Hindi ka naman niya hinihinga na alagaan mo rin siya. Kasi wala ka namang kayang gawin para sa kanya. Ano yung kaya mong gawin para sa kapwa mo? Yun yung hinihiling niya sa'yo. I-share mo siya sa iba kung paano kanya minahal, paano kanya pinalaki, paano kanya inalagaan, paano kanya pinalakas. I-share mo sa iba. Pero yung time na kailangan kanya na malaki ka na, malakas ka na, independent ka na, iniwan mo siya, tinalikuran mo siya.
So yung dalawang choice na sinasabi ko nga dito, lahat tayo meron nun. Huwag niyong isipin wala kayong choice dahil ganito yung buhay mo. Yes. Hindi porkit sadla ka sa hirap, sadla ka sa pagsubok, isipin mo wala ka ng choice. May choice ka. Pakinggan mo yung tawag niya sa'yo. Amen. Kasi sa kanya, nasa lupa ka pa lang, nasa langit ka na. Kasi kasama mo siya. Yes. Yun. Yun yung Yes. sabi ko. Yung ganun bro, lalim din nun. Yes. Oo, tama yun. Kasi minsan tayo akala natin kasi matatanda na tayo. Alam natin, alam na natin lahat. Galing-galingan naman. Galing-galingan na natin. Hindi, alam ko na yan. Hindi na ako makikinig dyan. Ako pa magtuturo sa May mga naririnig pa ako mga sinasabi na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Oo. Diba? Ang tanong doon, saan ba kayo nakarating? Oo. Saan ka ba galing? Saan ba galing? Baka mamaya, hindi mo may kwento sa amin kung saan ka nang Oo. galing. Kasi, kung totoong sinasalubong ka namin, dapat yung pupuntahan namin, siguraduhin mo doon ka galing. Oo. Paano tayo magsasalubong niya? Galing ang Divisoria, papunta kami ng ano? Punta kami Cavite. Pero kung nakikita namin sa yung ang ganda na nangyari sa buhay mo, dahil sinunod mo si Lord, susundan ka namin. Oo. Kaya importante din na, kahit matanda ka na, yung wisdom, yung buhay mo, kailangan reflection yan ng pagmamahal sa ni Lord. Yes. Eksakto. Reflection Hindi siya. porkit matanda ka na, mas marunong ka pa kay Lord. Tsaka na gusto ko din boy, sabi mo na pakinggan mo din yung sinasabi din ni Jesus. Na hindi lang yung post, yung papakinggan mo lang yung pang sarili mo lang. And siyempre yung kagustuhan mo lang naman yung masusunod, pero yung kagustuhan ng Panginoon, ayaw mo sundin. So siyempre maganda siya ipasok mo, every time na nagdadasal ka, mga kapatid, na pakinggan mo din ang Diyos, mali mo may mensahe sa'yo, may pagustong pagawa sa'yo ang Diyos. Baka ikaw lang yung salita ng salita. Oo. Si Lord, baka sasabi Lord, wait lang, pakinggan mo naman ako. Oo. Kasi ganun Naririnig din ako sa iyo eh. 10 taon mo na hinihiling eh. Hindi nga yan para sa iyo. Huwag ka magulit. Pakinggan mo naman din ako. Oo. Makinig. Yes. Lord. Okay, so, natapos na nating lahat, no? Napag-connect na natin, no? At bigyan natin ng reflection, yung mga readings. Ngayon, ang pinaka-importante, siyempre, paano ba natin ito gagamitin sa buhay natin? Yes. Yung tinatawag nating application. No? So, Brother Gerald, ikaw, paano mo ba ito gagamitin sa buhay mo? Oo. So talaga ma-apply ko to bro kasi tayo talaga ay tinatawag ng Diyos. Ang Diyos wala yung pinipilit. Amen. O, lahat tayo ay tupa ng Diyos. Pero tayo ba ay yung tupang bukas ang puso? Amen. So ako, bukas ang puso ko sa pagsisilbi kay Lord. O kasi ito naman talaga ang mission natin sa lupa eh. Amen. Kasi kung ano yung ginagawa ni Kristo nung panahon niya, yun din kasi gagawin din natin eh. O yung magsilbi sa tao. At kung paano ako magiging liwanag sa mga tao, liwanag sa pamilya ko, sa aking asawa, sa pinagsiserban ko at sa simbahan. Amen. Paano ako magiging liwanag sa mga tao na hindi kilala si Kristo? Yes. Paano kung halimbawa ang liwanag ko pundi, hindi ko din pala isinasabuhay yung mga napapakinggan ko, yung mga turo sa akin. Walang silbi yung Christmas light ang liwanag ko yan. Kuti-kutita. Kuti-kutita. Hindi, pero kung liwanag mo talaga sobrang linaw, at ikaw ang magbibigay ng liwanag sa buhay ng tao na yan, ay tsak, alam ko, may reserve na ako sa langit. Yes. Oo, sure yan, may reserve ako sa langit. And then, lahat naman tayo, tinatawag ng Diyos. Kung hintil ka man, o hudyo ka man, mayaman ka man, lahat naman tayo dumadanas ng hirap Miski rin naman yung mayayaman, dumadanas din yan ng hirap. Pero, may kanya-kanya tayo ng calling. Kung ang calling ko is para dito, ang calling mo Bro Mark para dyan, ang calling ni Brother Mark dito, di Brother Fernan dito sa kaliwa. Iba-iba tayo ng calling, iba-iba tayo ng landas. So, ang kailangan mo lang gawin, sundin ang sinabi sa'yo. Pakinggan mo siya, makikinig ako sa kanya, kung anong iutos niya sa akin, susundin ko. Yes. Kasi alam ko, naniniwala ko, tupa ako ng Diyos. At alam ko sa buhay ko, siya ang mabuting pastol na nagpapastol sa akin dito sa lupa. Amen. Yun ang sa akin, application sa buhay ko. Nice. Bro, Amen. hintayin natin Pero ngayon, nakikita ko, liwanag ka talaga sa amin, bro. Siyempre. Nangyayari na yan, nangyayari na. Yung kulay mo, itim, pero nandiliwanag. Siyempre. Black light siya, black light. Hindi bro, talaga si bro. Liwanag siya sa ating pagkasama natin. So,
Brother Fernan, ikaw naman. Ako, dahil nga yung naging connection niya sa akin choices, paano ka naman ngayon mamimili ng tama? Amen. Diba? Siyempre, ang application nito, kung may choices ka, paano ka pipili ng tamang choice, no? So, simple lang yan, no? Kapag may pagdidesisyonan ka sa buhay, pagpipilian ka, lagi mo lang tatandaan, ilalapit ba ako nito sa Panginoon o ilalayo ba ako nito sa Panginoon? Yun lang yung criteria, simpleng-simple lang. No? Walang kahirap-hirap. Ang iisipin mo lang, mapapalapit ba ako sa Lord o mapapalayo ako kay Lord? Halimbawa, may promotion, no? At saka meron kang service. No? Mission. Nagmi-mission ka, nagtatrabaho ka. Promotion, magandang bagay yan. Masipag ka, no? Magaling ka eh. Kailangan niya ng extra income. Siyempre, promotion, kakaibat niyan, compensation. Pero, kapag na-promote ka, kailangan mo ng mas maraming oras ngayon para sa trabaho. No? Kakainin na yung oras para sa pamilya mo at saka yung oras mo para gumawa para sa Panginoon. Iniisip natin lahat, wala namang masama doon eh. Dahil masipag naman ako, wala naman ako inapakang tao, hindi naman ako nagsip-sip. No? Pero kung yun, kukunin ka doon sa ginagawa mo para kay Lord, mag-isip-isip ka na. Amen. Di ba? Kasi kahit anong bagay, kahit gaano kaganda yan, kapag aalisin ka niya sa Panginoon, ay, oo. Di ba, tanda natin, nabanggit natin dati, pananampalatayang walang gawa, ay patay na pananampalataya. Kahit nagdadasal ka simula umaga hanggang gabi, kung wala kang ginagawa para sa Panginoon, patay yung pananampalataya mo. Yes. So yun hindi ko sinasabi na masamang ma-promote Ang sinasabi ko, kapag may example lang yun, no? Kasi maraming bagay parehas maganda eh. Ang hirap pagpilian yan. Kung maalala ko nun, yung mga ini-invite natin sa CLS. Unahin ko pa ba yan? Mag-overtime ako para sa pamilya ko to. Diba? Unahin ko pa ba yan? Oras ko to para sa anak ko. Para magpahinga. Kung iisipin mo, oo nga naman. Wala naman siya masamang hangarin eh. Maganda naman yung gusto niyang gawin eh. Magtatrabaho siya para sa pamilya. Mag-spend siya ng time para sa anak niya. Ang sinasabi ko lang dito, yung dalawang magandang bagay, mahirap pagpilian yan. Kaya ang criteria mo lang dyan, ilalapit ba ako dito sa Panginoon o ilalayo ako dito sa Panginoon? Kapag yun lagi yung iniisip mo, at ang pipiliin mo lagi, yung choice na maglalapit sa iyo kay Lord, sigurado, laging tama yung mali mo. Hindi ka na magiging hari ng sablay. No? Palaging tama yung pipiliin mo kasi ang lagi mong goal pag namimili ka, papunta kay Lord. So, magiging madali yung buhay mo. Yes. Hindi ka magiging ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko? Punta ka sa kaibigan mo, ano bang gagawin ko? Punta ka sa asawa mo, ano bang gagawin ko? Ang mga payo ng tao, sumasablay. Ang payo ni Lord, perfect. Kaya lagi mong pipiliin yung papunta sa Kanya, nagawain, na choice. Maaaring hindi ito magbigay sa'yo ng compensation dito sa lupa. Actually, most of the time, walang compensation yun. Pero yung compensation mo doon, sa mansion mo, doon sa uuwian mo doon, kasama yung Panginoon, hindi kayang i-describe. We can put it into words. Hindi pa nai-imagine ng tao kung ano yung inihanda ng Panginoon sa kabilang buhay. Kaya, maging maingat tayo sa mga choices natin sa buhay. Yun, sa akin. Yes, okay. Yes. Oo, tama nga sinabi mo po, no, tama, pag si Lord ang sinusunod mo yung payo niya. Kaya ako po, tama din ang payo sa iyo. Oo, tama. Ganun tayo. Ako si payo. Tsaka ano siya, parang sinabi mo na rin bro na put God first and God will do the rest. Yes. No? Kasi pag inuna mo siya, yung akala mong importante din,
siya na bahala doon. Oo. Mas magiging maganda pa siya. Amen. Mas magiging maayos pa siya. O ikaw naman, Bro Mark, paano mo naman bibigyan ng application yung naging connection mo kanina sa natin, sa mga readings natin? Okay, so dalawa yung naisip kong maging application. Tayo bilang mananampalataya, gaya ng mga hentil. Kasi minsan akala natin, alam na natin lahat. No? Yan, sa lahat na nanonood sa atin. Minsan, ang dami na nating napakinggang teachings, ang dami na nating napakinggang mga ng seminars, trainings, marami na tayong binasang libro, marami na tayong akala natin, nagawa na natin lahat. Minsan tinatamad na tayong makinig, no? Dapat hindi ganun. Kasi ang buhay natin kailangan laging nag-i-improve, no? Kailangan kasi lahat ng bagay nagbabago. Hindi yung akala mong dati tama, may improvement na ngayon. Hindi na pala maganda yung dati. May mas maganda na pala ngayon. Yes, maganda. No? Kailangan laging tayong open for improvement. Kasi may mga bagay na ginagawa ang Panginoon na mas pinapabuti yung buhay natin. Yes. Hindi siya nag-stick na ganito lang. Hindi siya ganoon. Gaya nangyari sa mga Diyos nga. No? Akala nila ganun lang yung batas. Dumating si Jesus Christ. Mas maganda yung nangyayari, no? Hindi pala good deeds lang. Kailangan pala may compassion ka. Ibig sabihin, dapat lagi tayong open. Lagi tayong open sa pagbabago. Pag may pag may mga suggestions, makikinig tayo. Yes. No? Pag alam nyo maganda yung nangyayari doon, gayahin natin yung maganda yung nangyayari doon eh. Pag nakita natin maganda yung nangyayari sa taong to, ano kayong ginagawa niya? Gayahin ko kaya siya. Tama. No? Kasi marami tayong nakita ng mga brothers and sisters natin. Biglang nagbago talaga eh. Yes. No? Talagang dati, hindi mo nakikita nagsisimba, hindi nagdadasal. Yung 180 degree. Oo, yung 180 degree, no? Kasi nga, lagi nating isipin, si Lord, lagi may hinahandang bago sa atin. Amen. Lagi siyang may pinaprepare na mas maganda. Yes. Na hindi, kasi ang tingin nila sa Bible, ano na yan, luma na yan, wala na. Ulit-ulit lang yan. Hindi. Lagi siyang bagong, napapanahon. Kahit anong panahon ka pa. Kahit anong era pa yan. Kahit anong era Gen X ka pa, Gen Z ka pa. Kailangan makinig tayo. Yes. At matuto palagi. No? Ayun, sa pakikinig, importante, anong tinig? Ito yung pangalawa. Anong tinig yung papakinggan natin? Yes. No? Kasi nga sabi ko yun na maingay. Pero kung alam mo kung sino yung pastor mo, maririnig mo yun. Alam mo kung sino yung susundin mo, alam mo yung gagawin mo, at ang pinakamaganda doon, kasama mo siya. Amen. Hindi ka mag-isa lang. Gagawin mo yun ng kasama mo siya, at sigurado ko ang resulta nun, magiging maganda. Hindi siya, kasi tayo minsan mga tao, hindi kaya ko ito mag-isa. Hindi, magaling ako. Believe the believe. Ay, hindi ko kailangan ng tulong ng mga yan. Kaya ko yung mag-isa. Ang nangyayari doon sa dulo, ang nag-glorify mo yung sarili mo. Ang hanga ang sarili mo, ang yabang mo tuloy. Which is mali. Dapat alam mo kung kanino ka makikinig para pagdating mo dun sa dulo, inaabangan ka ng pastor, gayakapin ka. At sabay kayong pupunta. Sabay kayong mamumuhay sa langit. Amen. No? Napakasarap, no? Excited tayong lahat dyan. Ngayon mga kapatid. Kaya sana, sundin natin yung Panginoon, pakinggan natin siya, mahalin natin siya. Amen. Hindi namin sa akin. Nice, bro. Ganda nun, papakinggan. Susundin natin, no? Kasi tama nga naman sinabi ni Bro Mark, no? Nasabi ni Brother Mark. So, pag ingay ng mundo, ang hirap pakinig, ang hirap pakinggan si Jesus, eh. Yung ingay ng mundo, yan yung mga distraction ni Satan, ano? Papakitaan ka ng ng tukso, pera, kung ano-ano.
Diba? Oo, lalo ngayon, uso yung sa Facebook, yung pinapakita yung dami nilang pera, no? Yung parang iinggitin ka niya, no? Huwag ganito gawin nyo, magkakaroon kayo maraming pera. Siguro, yan, ganyan. Pero, sana, hindi rin nila nakakalimutan si Lord. Kasi minsan tayo, pag sobrang komportable natin, okay naman ako, hindi ko naman kailangan ng mga Lord na ganyan. Oo. Ayun, doon tayo nagkakamali minsan. Kaya, sana, habang nagkakaroon tayo ng maraming blessing, mas nagpupuri tayo sa Panginoon. Mas nagpapasalamat tayo sa Kanya. Sabi nga, pag sobrang busy mo na, ito natutunan ko dito kasi akala ko hindi ko na madidinig yung salita yun. Pag sobrang busy mo na, kailangan busy ka din sa pagdadasal. Oo. Kailangan mas marami yung time mo pagdarasal. Oo. Kasi nga, doon ka makikinig sa pastor. Doon ka kakausapin ng pastor. Tsaka dagdag ko lang ng mga brothers, no? Doon sa unang pagbasa, di ba nabanggit doon, yung araw ng pamamahinga. Oo. Imbis na yung pangalan si Bernabet tsaka si Pablo, imbis magpapahinga, pa rin nangaral pa din. Imbis na yung, kumbaga yun yung rest day nila pamamahinga nga doon. Pero ang ginagawa nila, pero tayo, no? Pag rest day natin, di ba, busy tayo ng 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado. Ang linggo ang ating pamamahinga. So, maraming mga reasons tayo. Marami akong reason minsan na gusto kong pahinga sa mga araw na to. Pero ang Diyos, binigyan ka ng 7 araw. Ang 6 na araw, ilalaan mo yan sa kung ano yung ginagawa mo. Pero ang hinihingi lang ng Diyos, isang araw. Actually, hinihingi lang ni Lord sa isang araw, minimum of 3 hours lang naman. So yung 3 hours na yun, so paano mo siya i-consume para lang kay Kristo? Siyempre, yung 1 oras sa pagsisimba. Yung 2 oras, paano mo siya ilalaan para kay Kristo? Minimum 3 hours lang sa isang araw, Pero tayo sa 6 na araw, Lunes hanggang Sabado, grabe, 8 oras ka sa trabaho, ilang oras ka matutulog, sabihin mo 8 hanggang 10 oras. Diba? Pero hinihiling lang ni Kristo, isang araw, actually 3 hours lang. So, parang sa ginagawa nila Pablo, rest din, pero nangangaral pa din. Importante doon, yung mga tao nagdaan din ng oras. No? Kasi maraming nakinig Oo. Yun, kumbaga, ginawa rin ng mga hentil, tsaka ng mga Jews na nakinig, naglaan din talaga sila ng oras para pakinggan ng Panginoon. Amen. So yun, maraming salamat mga kapatid. Yes. Isang magandang pag-aano naman tayo sa Salamat po dahil muli sinamahan nyo kami ng aking mga brothers sa isa na ng mga episode ng Usapang Tinapay. So hopefully, marami po kayong napulot na aral sa aming kwentuhan. Nice. Sana napasaya namin kayo. At muli mga kapatid, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, may napulot kayong aral, please like, share, and subscribe po. Nang sa ganun, matulungan nyo kami na may ikalat ang mabuting balita naman. May comment box dyan mga kapatid, mga tinapay. So kung ano din yung mensahe sa inyo ni Lord or sa mga pinag-usapan namin ng mga Poging Brothers ko, mag-leave kayo dyan na comment. Papasahin din namin kung may mga comment din kayo dyan. Okay, so galing. Amen. Ang ganda ng binasa natin. Pero ang pinakamaganda dyan, magsimba tayong lahat. Amen. Yan, Kasi kaya nga natin ito ginagawa. Pagdating ng Sunday, ay, ma-appreciate ko yung sinasabi ni Father. Amen. At the same time, maisip ko, oo nga, no? Tama, may natutunan ako sa Usapang Tinapay. At si Father, pwedeng may iba siyang interpretation, pero lagi namang iisa lang yung salita niya. So, mga kapatid, next week, syempre, may Usapang Tinapay pa rin. Please, manood pa ulit kayo. No? At yun nga, sabi ni Brother Fernan, i-share natin tong lahat. No? Okay. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, ng tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat!